So guys, meron tayo dito Epson L1110. So ito yung printer na parang L3110 na wala siyang scanner unit. So printer lang talaga siya. So ang problem nito, ganito siya. Pag pinower on natin, so pansinin nyo yung head unit niya, yung carriage niya, hindi na siya nag-initialize. So nagbi-blink na siya ng power light and all lights blinking na. So ang error nito, base dito sa ating adjustment program, is fatal error. Yung mga ganitong pangyayari, nangyayari dito, it's either may tama yung flex, pero tinignan ko na wala naman siyang tama kasi halos bago pa siya, or nag-short yung printhead at na-damage yung mainboard, no? So iyon yung isang i-check natin, kasi bago ito dumating sa atin, chinek ko muna kung nagawa na ba siya sa ibang shop o na-open na ba siya. So na-open na kasi merong ebidensya dito na natanggal yung plastic na pinagtutornilyuhan. So pinersa. So malamang nabuksan na to, o may tumingin na, o baka nag-perform ng manual declogging at nag-short yung head. So hindi natin alam. So yun yung isang i-investigate natin. I-repair natin itong Epson L1110 na may fatal error. So na-check ko na yung encoder strip, yung encoder disc, wala namang problema, yung flex, wala namang problema. So it's either nasa printhead or nasa mainboard. Ayun, so check na natin to. So ito guys, tatanggalin natin tong mainboard nya. So check natin kung kaya pa nating i-repair. Ayan. So natanggal ko na yung ibago, hindi ko na pinakita. Marami namang mga video dyan na kung paano magtanggal nitong upper unit. So ito, tatanggalin natin to. Okay na guys, natanggal na natin tong mainboard nya. So check natin to kung mare-repair pa natin. Dito muna natin check ang ating power transistor, kasi hindi na siya nag-move. So malamang, ayan o, medyo basa siya. So malamang may sira na to. Okay, so check muna natin. Okay, so na-check na natin yung board. Buo naman yung dalawang power transistor. So malamang it's either, ayan, so sira yung kanyang F1. So may tama yung board natin. So hopefully sana yung F1 lang at hindi na damage yung power IC nya, power control IC. Okay, so repair na natin yung F1. Okay na yung mainboard, na repair na natin. So working na siya, kaya lang hindi siya nag power on. So possible shorted tong ating printhead. So double check natin muna. Kasi ang ginawa ko dito, tinanggal ko muna yung flex ribbon ng printhead, then pinower on ko, nag power on siya. So isang possibility, baka shorted yung ating printhead. Okay, so pull out ko muna to. Ito na nga guys, ang pinaka masakit na pangyayari. So isa sa mga inaasahan natin, it's either printhead or mainboard. So nagawa natin yung mainboard na repair. Unfortunately, kita nyo ba yan? Ayan o, sunog yung ating flex ribbon. So pagka ganyan guys, sorry to say, pero dead na yung ating printhead. So kaya nangyari, nung nagawa natin yung mainboard, kanina nagpa-power siya pero nagbi-blink siya, kaya fatal error. So nung naayos natin yung fatal error, naayos natin yung mainboard, dahil working na siya, so hindi siya nag-power on kasi nagpo-protect na siya dahil shorted na nga yung ating flex ribbon, pati yung ating printhead. So ito yung pinakamasaklap na pangyayari. So sa ganitong printer, siguro pag-iisipan mo kung ipapagawa mo pa, iinbesan mo pa ulit ng panibagong printhead o hindi na. Ayan. So nangyayari ito guys kapag nagma-manual declog tayo at nababasa yung ating flex ribbon. So once na nabasa yung flex ribbon natin, yan, pupunta yan dyan sa connector, then magsho-short na siya. So kaya doon sa mga nagdi-DIY, iingat lang po, lalo na printhead section na yung ating
pinakikialaman. Much better pa guys kung hindi rin lang kayo sanay, ay paubayan nyo na sa technician. Magbayad na kayo ng service fee ng mga 500 to 1,000 kaysa naman masiraan kayo ng printhead na nagkakahalaga ng mga 3,800 to 4,500 ang brand new. Ayun, so sorry, ito na nga ang masamang pangyayari. Ayun, so kausapin muna natin si client kung bibilhan niya pa ng printed ito o hindi na.